Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami ang nabastusan sa sinabi ni Sara na ang bigas daw na 20 pesos per kilo ay para lamang sa baboy. Bakit naman ganon? Wala namang bigas na para sa baboy. Ang mga pellets, yun ang pinapakain sa mga baboy, hindi bigas. Kasi kahit 20 pesos lang ang kilo ng bigas, ay mahal pa rin yan kontra sa pagkain talaga ng baboy na tinatawag natin na pellets. Kaya dito ay sumama ang loob ng mga farmers na nag-produce nito kasi ito'y local rice na galing sa Filipino farmers. Kaya sumama ang loob ng mga farmers bakit sinabi na ang produkto nila ay pagkain ng mga baboy. Baboy ba ang mga mahihirap na Pilipino? At narito ang ulat, atin panuurin. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw. Pero sisimulan mo na yan sa Visayas. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital kasama si Pangulong Bongbong Marcos, Department of Agriculture at ang mga gobernador sa Visayas. At ayon sa Agriculture Department o DA, pauna pa lamang ito dahil target din ng gobyerno na gawin ito sa buong Pilipinas. Eden Santos sa balita. Pagkatapos ng halos 3 taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa wakas makakabili na ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng isinagawang closed-door meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital. Ito mga kababayan, ito yung promise ni PBBM noon na ang daming nagsabing budol-budol daw ang bigas dahil hindi nagiging 20 pesos ang kilo nito. Di ba noong nakaraang taon lamang ay meron tayong Food Security Act kung saan ang 50 pesos na mga bigas per kilo ay nagiging 35 na lamang. Di ba? Bumaba yun. At ngayon dahil may issue, may survey na nagugutom na daw ang mga Pilipino, kaya gumagawa ang pamahalaan, si PBBM, gumagawa ng mga hakbang na talagang matupad itong 20 pesos per kilo na bigas. At ito na nga. Pero anong aksyon? Anong sinabi ni BP Sara? Ang mga bigas na daw, ang mga bigas na yan, sabi ni Sara, ay para lamang daw sa mga baboy. Ano bang klaseng bigas ang kakainin ng tao? Yung bigas ba na ginto? 33 pesos per kilo yan na bigas, binaba lang sa 20 pesos para sa sinasabing mga nagugutom na rehiyon dahil sa survey na binabayaran din ng mga China, nila Digong na survey na nagugutom daw ang Pilipino kahit na hindi nagugutom. Di ba sinabi sa survey noon na ang Visayas ang nagugutom daw kumpara sa Luzon at Mindanao. Kaya inuna dito ang Visayas kasi nagugutom ayon sa survey, di ba? Tapos ngayon na meron ng 20 pesos per kilo ay magsalita na ng napakasamang salita na ang 20 pesos daw per kilo ay para sa baboy. Nako, ano bang klaseng bigas pala ang kinakain ng masa? Di ba yung 35 kilo? 35 per kilo lang, di ba? Kasi ang mga masa hindi bumibili ng masyado ng tag-60, masyadong mahal. Pang-artista lang yun, di ba? Ngayon, natupad na nga itong 20 pesos per kilo, hindi na budol-budol, ay nagsasabi na naman si BP Sara na pagkain lamang ito ng baboy. Kaya medyo nasaktan ang mga farmers dahil local farmers nga ang nagbenta nito sa NFA, tapos sasabihin lang na para sa baboy. Bagong bigas nga yan bagong bigas yan, kaya lang mura kasi local produce rice by Filipino farmers na subsidized din ng ating gobyerno, kaya nagmura ang bigas. Good news na yan ginawa pa ni Sara na bad news, kaya grabe talaga ang bunganga ng babaeng yan. Mga kababayan, kayong mga DDS, hindi ba kayo kakain ng 20 pesos na bigas? Na yan na bigas, ayan yung binibili niyo na 35 per kilo. Nagiging 20 na lang ngayon dahil sa aksyon ng pamahalaan sa mga nagugutom daw ayon sa survey ng mga DDS. Okay, so balik tayo dito sa balita. Sinabi ni Chu Laurel na sisimulan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region bilang pilot region. We're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa nito, once we
sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it nationwide to eventually. Binalatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy, yung mga hayop ng mga Pilipino. Ayun, yun yung sinabi niya na yung 20 pesos daw pinakain sa baboy. Ay nako, grabe magsalita talaga. Yan ang namana niya sa kanyang ama. Well, ito yung rason kung bakit inuna ang Visayas dahil marami nga ang nagutom sa Visayas ayon sa survey. At ang survey naman yun, ang survey na yun ay paninira lang yun sa gobyerno. Binabayaran yata ng China o di kaya binabayaran ni Digong dahil dami-dami namang pera ni Digong, di ba? Mga fake news. Kaya ito sinabi nga ng ng sekretary ng NFA na mag-umpisa talaga sa Visayas and then pagkatapos niyan Luzon and Mindanao. O bakit sasabihin pa ni Sara na bakit Visayas lang? Hindi lang yan Visayas, pilot nga kasi bubo. Hindi alam yung salitang pilot. Na ang pilot yan mangunguna. Di ba? O balikan natin tong sinabi nitong secretary dito. The intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it nationwide to eventually. Ayan, so nationwide. Itong si Sara naman hindi nakaintindi ng salitang pilot Kaya akala niya ay Visayas lang, napakabubo. Okay, so patuloy tayo sa balita courtesy ng 5HD at ng Net25. Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangakong ito. Kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto. Anong hindi boboto? Kayo lang yata ang hindi boboto. Ito, pakinggan natin Kami. Kayo lang ang hindi boboto. Balikan natin tong sinabi niya, mga kababayan. Talagang nabulalas niya yung tama na sinabi niya tama Hindi na daw sila boboto, kami. Sila lang hindi boboto. Paano naman yung mga supporters ni Nograles? Lahat yun ay kontra nila Ang supporters ni Nograles sa Davao ay boboto yan sa mga alyansa kay PBBM. At hindi yan boboto sa mga DDS kasi magkalaban nga. At ayon sa survey ngayon ay mananalo si Nograles sa Davao City. Yan ay sampal sa mga DDS dyan. Lalo na dyan kay Sara. Ito, pakinggan natin Na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto. Sino? Nag-loading Kami. Kayo lang ang hindi boboto. Kayo lang, kayong pamilya. Diba? Pero yung kapitbahay nyo, boboto yun sa kina Nograles at sa mga kaalyansa ni PBBM. Well, ito yung sagot ng ating matapang at magandang PCO Secretary, Attorney Claire Castro, tungkol sa sinabi nitong walang hiyang babaeng ito na ang 20 pesos daw na bigas, ang 33 pesos na bigas per kilo ay para daw sa baboy. Ang mahal-mahal naman ng ipapakain sa baboy. Merong pagkain ng baboy na tinatawag na pellets at ang per kilo ng mga pellets ay mura lamang kisa bigas. Bakit ipapakain ng tao ang bigas sa baboy? Meron naman talagang pagkain ng baboy na iba kaysa bigas. Ang bigas ay para sa tao. Napakatarantado, walang mudo, hindi niya alam na merong masasaktan sa kanyang sinasabi. Kaya nagiging issue, nagiging viral kaagad itong sinabi niya na ang bigas ay para sa baboy. Grabe. Hindi siguro ito kumakain ng bigas kasi para sa baboy. Hindi, kasi mayaman hindi siguro kumakain niya ng bigas. Baka ang mga pagkain nito ay itong mga Italian foods, di ba? Italian foods, walang bigas sa Italy. Wheat lang tsaka arena ang mga pagkain doon. Kaya ito si Claire Castro atin pakinggan ang sagot niya dito sa walang pakundangan na pagsalita nitong utak digong din na babae. Narito si Attorney Claire atin pakinggan. Ayun po na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo?
Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Ayan, ang tama talaga diyan dahil si VP Sara ay Vice President. Siya ay nagtatrabaho para sa bansa. At kung dapat ano ang ginawa ng ating gobyerno na maganda, dapat pupuriin niya, pupuriin. Hindi yung sinasalungat eh. Sour graping yan, ang tawag diyan sour graping. Na kahit matamis ang ubas, ay sasabihin na ito'y maasim. Yan ang sour graping. Na kahit matamis, sabihin na maalat. Kahit na maganda, sabihin na pangit. Yan ang sour graping. At yan si Sara. Sour graping yan. Ay nako. Sila pa sa panahon ni Digong, napababa ba nila kahit piso ang bigas? Hindi. Ang napababa nila na presyo ay ang shabu. Yan ang katotohanan yan. Okay, patuloy tayo sa balita. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan Anay. ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Kaya pala nauna ang Visayas dahil yung 12 ka gobernador daw doon. Di ba ang Visayas ay DDS yan? Bakit merong 12 ka gobernador na nakipag-ugnayan sa gobyerno para doon daw unahin mag-produce ng 20 pesos na bigas sa Visayas dahil nga ito yung rehiyon na nagugutom ayon sa survey ni Digong. Okay, so tama naman na dyan talaga unahin dahil nagugutom nga daw, sabi. Diba? Pero pagkatapos dyan ay sinabi din ng sekretary ng itong Department of Agrarian na kakalat ito sa buong Pilipinas hanggang Luzon, hanggang Mindanao. Patas lahat. Walang pinipili kahit DDS makakabili ng 20 pesos per kilo. Anong masama doon? Diba? Kung pampolitika yan, di okay lang kasi bumaba naman. Pagkain naman yan, diba? Noon, kahit politika sa panahon ni Digong, ginawa pa nilang 20 pesos ang bigas. Wala naman silang ginawa, daldal ng daldal lang, pabilip ng pabilip lang, diba? Mga kababayan, kaya nabudol-budol ang isip ng mga DDS dahil bilib na bilib sila sa mga diskurso ni Digong, yung mga sinasabing katarantaduan. Pinagmumura ang Diyos, pinagmumura ang mga presidente, pati si Barack Obama pinagmumura niya, pati Santo Papa namatay na ngayon, pinagmumura niya. Okay, balik tayo sa balita. Rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Ito kasi akala ni Sara na pabango ito ng gobyerno. Ito ay matagal na plano ng gobyerno. Ngayon lang naging totoo nga dahil sa ngayon lang nakaproduce ng mura na bigas ang mga farmers. Kaya bakit bigyan ng napakasamang description ang 20 pesos na yan nga ang minimiti ng mga masa eh. Kaya nga nagagalit ang mga tao kay PBBM dahil sa hindi natupad ang 20 pesos. Ngayon narinig yan ni PBBM na kailangan ipatupad yan kasi yan ang promise ko. At ito nangyari na. Tapos sasabihin pa ni Sara na pagkain ng baboy. Grabe naman. Kayong mga DTS, hindi ba kayo bibili ng 20 pesos dahil sa idol nyo si Sara at si Digong? Doon pa rin ba kayo bibili sa 50, 40 dahil sa idol nyo si Digong kahit na masarap na bigas yung 20 pesos? Kasi yan yung bigas na 33 pesos per kilo
na binawasan ng 13 pesos, nagiging 20 pesos na lang ngayon. O mga DDS, hindi ba kayo bibili niyan? Para naman yan sa lahat, di ba? Kaya ito, isip-isipin nyo yung idol nyong VP Sara ay matalas talaga ang bibig niyan at masakit magsalita, burara, di ba? Katulad sa kanyang ama. Katulad talaga. Pati ugali, babae lang yan tingnan. Pero sa loob niyan ay lalaki yan. Okay, tapusin natin ang video with Attorney Claire Castro. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porket po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Ito yung klarong-klaro na sour graping talaga si Sara. Kasi sa isip ni Sara, nako, naibigay na ng gobyerno ang 20 pesos per kilo. Lagot tayo nito. Baka iboboto nila ang alyansa ng mga DDS. Ay talagang iboboto ng mga DDS. Kasi medyo matagal-tagal pa yan hanggang sa 2028 daw yan sa dinig ko. Ang programa na yan na meron talagang murang bigas. Subsidized na yan. Talagang binayaran na rin yan ng gobyerno para bababa. So hanggang 3 taon yan, hanggang nakaupo si PBBM, ay nandiyan ang 20 pesos per kilo. O ano ngayon mga DDS? Pinakain ba kayo ni Digong? Naka-discount ba kayo ng bigas dahil kay Digong? Hindi naman. Di ba? Yung salita lang ni Digong ang naniwala kayo Niluluko lang kayo niyan. Walang ginawa na maganda sa taong bayan yang si Digong. Bagkos, tukhang, di ba? 30,000 lahat. Patay sa panahon niya, di ba? Inosente at halo na yun. Kaya itong issue ng bigas ay napakaganda sana, magandang balita. Bakit naman nakisaw-saw pa si Sara dito? Wala naman siyang nagawang maganda. Diba? Ay sinisweldohan siya ng taong bayan Dapat, yung personal niya na galit kay BBBM, itatago lang niya. I-sit aside habang nagtatrabaho siya diyan sa Office of the Vice President. Sinisweldohan kasi yan At hindi lang siya, yung mga tauhan niya. Gobyerno pa rin ang nagsweldo niyan, pati yung mga bodyguard niya. Tapos sisiraan niya ang mga ginagawang maganda ni PBBM dahil alam niya na ang bigas ay napaka-importante. At kapag nagmura ito at nagawang 20 pesos, ay babalik kay PBBM ang trust ng masa. Yan ang katotohanan. Ngayon, siguradong merong fake news peddlers. Ito yung mga DDS vloggers na baka bukas magpublish na naman sila ng yung nakabili daw sila at ang bigas ay babaho para sa baboy. Yan ay yan ang ating babantayan. Baka merong bibili ng bibili ng bigas pero yung ipapakita nila sa vlog nila ay maitim na bigas. Kaya bumili muna kayo mga kababayan, mga ka-DDS, bumili kayo ng bigas na 20 pesos ngayon. Kasi baka susunod araw mayroon nang mag-vlog na kulay itim ang bigas at nabubulok na at mabaho. Yan yung sinabi ni Attorney Claire na fake news peddlers ng mga DDS na isasabotahin na naman ang masarap na bigas na 20 pesos ay gagawa na naman ng mga fake news na ito'y nakakalason, mabaho at para sa baboy. Alright, anong masasabi nyo sa ating video ngayon mga kababayan? Pag-comment down below sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. At malaking tulong na yan para sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat.